Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriw. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayong kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba na anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipakalab mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukid ni Efrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham, at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa din sa atin si Jose? Nagpasugo siya kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masamang ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. Gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos
at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isahak at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel na gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tama na apapaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanya maalagad, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro. Walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masihan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nilang alimwarahin ang kanyang mga kasambahay. Huwag kayo matakot sa kanila. Walang nagtatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong pinagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa o hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya.
ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa buhay po natin, ang dami nating kinatatakutan. Takot tayong mamatay. Takot tayo sa mga pagsubok. Takot tayo na magkakaedad. At takot tayo sa pagsubok. Sabi po ni Jesus, huwag po kayong matakot dahil ako ang kasagutan ng lahat na bagay. Huwag nating bigyang halaga ang makamundong bagay. Huwag nating bigyang halaga ang pisikal na aspeto ng buhay. Dahil lahat na ito ay hindi po natin madadala sa langit. At tupagin natin ang ating relasyon sa Diyos. At tupagin natin ang ating koneksyon sa Diyos. Ang ating pananalig at tiwala sa Diyos. Ang assurance po ng ating Diyos, kahit saan ka magtatago, alam po ng Diyos. Kahit anong sekreto mayroon tayo, alam po ng Diyos. Kahit ang buhok niyo ay bilang na, ito po yung assurance na binigay sa atin ng Diyos. Kaya po huwag matakot, lumapit sa Diyos, dahil sa Kanya ang kasagutan ng lahat na bagay. Maninindigan tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. Kahit ang plano niya sa bawat isa, ililigtas tayo ng Diyos. Sa ating mabuting balita, sinasabi po ni Jesus, huwag po tayong matakot sa pumapatay ng katawan, kundi sa pumapatay ng katawan at kaluluwa. Kung ang tao ang katakutan mo, katawan lamang iyan. Kung pahirapan kayo, katawan lamang iyan. Ang diwa ay hindi kayang pasukin. Ang kalooban ay hindi kaya durugin ng tao. Hindi dapat tayo matakot. Manalig lamang tayo sa Diyos. Dahil siya'y nakababatid ng lahat na bagay. Sa ating karanasan sa buhay, panghinaan po tayo ng loob dahil sa daming pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa. Subalit ang pagsubok na ito ay magpapatibay at pagbabalik ng tiwala muli natin sa Diyos. Kaya kung minsan napagtanto natin
mabigat yung ating karanasan. Napakabigat yung ating mga nangyayari sa buhay. Gusto lamang i-remind ng Diyos ang bawat isa. Mas mabigat, mas mahirap ang kanyang ginawa dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. Grace is higher. Grace is greater than our suffering in life. Manalig at magtiwala lamang sa Diyos. Huwag po tayong matakot. Nasa Kanya ang kasagutan ng lahat ng bagay. Amen. Natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, at mga tinawag naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, pinaubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Malayang kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong dawa sa aming ginagawa upang siya iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen ay magmaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalan sapagkat siyang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katumo at kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalinga na mahal na berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambinang banal para sa iyo. Pinagtisang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghelong sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, ging banal ang kaloob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kani. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-talo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Awaan mo, pinapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Sa isa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Sa isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Tatagabilin na magaling na utos at toro na Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa bahid ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pati at mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at siya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa ibang apostol, kapayapaan iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. At sumaiyo rin. Pagbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong gawalang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magmangin dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloobong kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumaging taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Salamat. sa Diyos.